Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig sa atin dyan po sa norte hanggang dito po sa Bulacan at pati na rin sa south mo ng Manila mula Cavite hanggang dun sa Mindoro. Siyempre binabati po natin ang mga nakikinig dito po sa Mega Manila. Kayo po ay naka-tune in sa ating pong Adventist World Radio 89.1 FM. At syempre yung mga nasa Facebook pages po natin and YouTube channel, no? Maaari niyo pong i-share ang ating pong program po na ito para marami po ang makapakinig. At kung nais niyong mag-text o makareceive ng libreng libro, 091717427777 at 0918-944-7891. Yan po ang mga numero po natin. Pwede rin po kayo na mag-message sa ating pong Facebook page, no? At mag-iwan lang po kayo ng mga mensahe diyan. At ang ating pong mga Adventist World Radio volunteers ay sasagot sa inyong mga katanungan. Now, iniisip mo na ba na walang mangyayari sa kinabukasan mo? Marami ang nawawala ng pag-asa. Subalit, ang nakasulat sa banal na kasulatan ay mayroong pag-asa. Ang sabi sa Apokalipsis 3:5, ang magtatagumpay ay dadamtan ng mapuputing damit at hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, kundi ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harap ng kanyang mga anghel. Ipinangako ni Jesus ang tagumpay, kadalisayan, pati na rin ang katiyakan ng kaligtasan at hayagang pagpapatunay sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Dito sa Apokalipsis 3 ay naglalaman ng mga mensahe sa mga iglesia. Hindi lamang sa iglesia noon, kundi sa mga kalagayang espiritual na umiiral sa bawat henerasyon. Sa iglesia ng Sardis, sinabi ni Jesus, may mga espiritual na natutulog. May ilan na nananatiling tapat at sa nagtatagumpay ay may ibibigay na pangako. Tinugon ng talatang ito ang isang malalim na tanong ng tao. Makakatiyak ba talaga ako na tatanggapin ako ng Diyos sa huli? Ang sagot ni Jesus, may tatlong malinaw na pangako. Mapuputing kasuotan, isang ligtas na pangalan, isang hayagang pagpapatotoo sa langit. Ang sabi ni Ellen White sa Christ Object Lesson, page 310, ipinangako ni Kristo na iingatan ang mga pangalan ng kanyang mga tapat sa aklat ng buhay. Ang ganda na pangako para sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay tapat sa ating Panginoon, tayo po ay maliligtas. Tingnan po muli natin ang teksto sa English, no? Ito po yung sinasabi sa English sa Revelation 3:5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. No, napakaganda ng kapalit ng ating pagtatalaga sa ating Panginoon. Ulitin po muna natin, no? Revelation 3:5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Kung titingnan natin ang pangako na ito ng ating Panginoon sa mga nananalig sa Kanya at tapat sa Kanya, ay buhay na walang hanggan. Pangakong hindi tatanggalin ang kanilang mga pangalan doon sa aklat ng buhay. Now, kapag nandoon ang pangalan natin sa aklat ng buhay, makakasiguro tayo na tayo ay maliligtas. Kaya naman tingnan natin ang 5 puntos, no, na nakalagay po dito sa makukuha natin sa teksto at gagamitin natin yung acronym na WHITE.
no? WHITE. W, winning the victory through Christ. No? Kapag tayo ay nanalig sa ating Panginoon, magtatagumpay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Letter H, holy garments given, not earned. O tandaan natin, letter H, no, pangalawang puntos, na yung banal na kasuotan, ito po ay ibinigay, hindi ito pinaghirapan. Okay? Letter I, identity secured in the book of life. O, kapag tayo ay nasa kay Kristo, sigurado ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. And letter T, testified before heaven. Si Kristo mismo ang magpapahayag ng ating pangalan, ang ating pong kalagayan sa Diyos Ama at pati na rin sa mga anghel. And letter E sa ating acronym na white, eternal hope for the faithful. No? Walang hanggang pag-asa para sa mga tapat. No? So tingnan po na natin yung mga puntos. First point, W, winning the victory through Christ. No? Ang text na nakalagay doon sa text, he that overcometh. Siya pong nagtatagumpay. Alam niyo po, ang pagtatagumpay ay hindi kawalan ng pagkakasala, kundi tapat sa pag-asa kay Kristo. No? Hindi po pala ibig sabihin magtatagumpay tayo dahil sa wala tayong kasalanan. No? Maaaring nagkasala tayo noon at maaring patuloy tayong nagkakasala. Pero ang tagumpay, no, ay patuloy na pagtitiwala, yung patuloy na pagsisisi, at patuloy na pananatili kay Jesus. Ang nagtatagumpay ay hindi po pinakamalakas, no? Hindi ito battle of the fittest, kundi ang pinaka sumusuko sa Diyos, no? Napaka-importante na it is not by our own strength that we will overcome. It is always through Christ. No? 1 John 5:4, ito ang sabi, this is the victory that overcometh the world, even our faith. No? Ito ang tagumpay na daig ang sanlibutan, ang ating pananampalataya. Yun po pala, hindi yung karunungan natin, hindi yung kung sino ang kasama po natin, hindi kung sino o ano, kung papaano tayo sumagot, hindi sa experience natin. Ang dahilan tayo ay nagtatagumpay. Nagtatagumpay tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya huwag niyong isipin na kaya ninyong managumpay sa mga pagsubok, kundi isipin natin na kaya nating managumpay kapag tayo ay na kay Kristo. Kailangan umasa tayo sa Kanya. Sabi sa Romans 8:37, we are more than conquerors through Him. No? Hindi lang pa tayo mananagumpay, higit pa tayo doon sa mananagumpay sa magitan ng ating Panginoon. No? Kung sa sarili natin, wala. Talo na tayo. No? Zero. No? Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, kung ang pagtatagumpay ay 80%, higit pa. Pero mga 100%, no, na tayo ay mananagumpay dahil sa ating Panginoon. Ang sabi sa Desire of Ages, page 429, even temptation resisted, every temptation resisted, every victory gained is through the grace of Christ. No? Sa bawat pagsuko daw sa ating pong labanan, sa bawat tagumpay, ay sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. No? Hindi sa sarili po natin. Kaya huwag tayong sumuko dahil mahirap ang laban. No? Ang tagumpay kasi ay mananatili kung kasama natin ang ating Panginoong Jesus. No? So yan ang first point na binabanggit dito, winning the victory through Christ. Ang tagumpay po natin ay dahil sa ating Panginoon. Okay? Pangalawang puntos, letter H, holy garments given, not
earned. Yan. Yung banal na kasuotan po natin, ito po ay ibinigay, hindi ito pinaghirapan. Okay? Sabi po dun sa text, shall be clothed in white raiment. No? Tayo daw po ay dadamtan ng mapuputing damit. Alam niyo po, ang maputing damit ay sumasagisag sa katwiran ni Kristo, hindi sa ating sariling kabutihan. Mapapansin ninyo, ito po ay ibinigay, no? Hindi po ginawa. Hindi natin ginawa, hindi natin sinulsi, hindi po. Ito po ay ibinigay sa atin. Hindi po ito naaabot dahil sa sarili nating lakas, no? Tinatakpan po nito ang kasalanan at ibinabalik sa atin ang dangal na nawala dahil sa ating pong mga kasalanan. Kaya nga dito sa Isaiah 61:10, He had clothed me with the garments of salvation. Okay? Ako'y dinamtan ng mga kasuotan ng kaligtasan. O, ang Panginoon mismo, no? Ang siyang nagsuot sa atin ng kasuotan na kaligtasan. Dahil hindi natin kayang iligtas ang sarili po natin. Tayo po ay makasalanan. No? All have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin, siyempre alam natin yan, is death. No? Sabi dito sa Zechariah 3:4, take away the filthy garments. No? Sino ang mag-aalis ng mga maruruming damit? Hindi ho kayo magbibihis. For example, naligo kayo, hinubad nyo yung inyong damit. Ito ay laging turo ng nanay ko mula noong pang panahon. No? Kapag ikaw ay naghubad, ano gagawin mo? Pupunta ka sa CR, maliligo ka. No? Paglabas mo, yung hinubad mo, hindi na yun isusuot mo. Siyempre, kukuha ka dun sa drawer ng brief mo, so kukuha ng shorts na bagong laba, at kukuha ka ng damit na bago. Hindi ka lalabas ng CR, at kung ano yung suot mo kanina, yun din ang isusuot mo. No? Yan ang nangyayari kapag babaho ka pa rin. No? Although, siyempre, pag lumabas ka, kahit malinis ang damit mo, kapag ka nagtrabaho ka na, isang maghapon, pawis na pawis ka, mabaho na rin yun. Pero, kapag ikaw'y lumabas sa CR, siyempre, magsusuot ka. Ganun din. No? Hindi ho natin basta-basta huhubad din. Sino bang huhubad? Ang Panginoon, tatanggalin niya ang ating mga maduduming damit at isusuot niya ng malinis na damit na galing po sa Kanya, hindi sa sarili po natin. Ang sabi dito sa Christ Object Lesson, page 311, the white raiment is the righteousness of Christ that may be wrought into the character. No? Ang maputing damit daw ay ang katwiran ng ating Panginoong Hesukristo na ibinihis, no, sa ating mga karakter. Katwiran ng ating Panginoon, hindi yung sarili natin. Kaya nga, itigil po natin yung pagsisikap, no, na tanggapin tayo ng Diyos sa sarili nating mga gawa. Isuot natin ang katwiran na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lang ang merong mabuting katwiran. Siya lang ang may perfect character, no? Na hindi po siya nagkasala. Tayo ay nagkasala. Kaya ang napaka-importante, tuhubadin natin yung madudubi nating mga damit, yung mga ugali mo natin, yung mga karakter natin, at tatanggapin natin si Kristo na siyang meron, no? Merong kasuotan ng katwiran na ibibigay sa atin at yun ang isusuot natin. Kaya magiging katulad tayo ni Kristo. Okay? Napaka-importante, no, na tandaan natin itong pangalawang puntos. Ang banal na kasuotan, holy garments, is given, not earned. Ito po ay binibigay, hindi po ito pinaghihirapan. Okay? Yung pangatlong puntos, no, identity secure in the book of life. No? Kasiguraduhan sa ating pong pangalan
doon sa aklat ng buhay. Ang binabanggit po doon sa text, I will not blot out his name out of the book of life. No? Hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Alam niyo po, ito ay pangako ng katiyakan. Hindi po ito banta. No, hindi po ito tayo tinatakot. Nais kasi ng Diyos na ingatan ang pangalan po natin. Gusto niya, no, as much as possible, lahat ng pangalan ay nandun sa aklat ng buhay. Ayaw niya sana itong burahin. No? Unfortunately, tayo ang pumipili. Ang kaligtasan ay hindi ugnayan ng lang natin, buhay at mga gawa natin. No? Ito po ay nakaugat sa pananatili natin kay Kristo. No? Para po yung isang teacher. Yung estudyante galit na galit doon sa kanyang teacher. Teacher, bakit ganito lang yung grades ko? Ang bababa ng grades ko. No? So sabi ng teacher, actually, ako ay tagasulat lang ng grades mo. Eto, katulad ito, yung quiz natin. Meron tayong 10 quiz. Ang nakuha mo, 4. Siyempre, anong lalagay ko doon? Siyempre, 4. O doon sa exam natin, meron tayong 150 points na sasagutan. Okay? Ang nakuha mo ay 50. Anong gagawin ko? So, yun po. yung ginawa ng estudyante ay isinulat lang ng teacher. And siyempre, nung tinotal yun, hindi siya nakaabot doon sa standard. No? Now, sa buhay natin, maaaring binibigyan natin ng na tayo yung lakas, no? Para tayo ay managumpay. Pero hindi ho tayo umaabot doon sa standard kasi hindi ho natin talaga kaya. Ang kailangan natin ay ibihis. The perfect character of Christ should be in us. Kung gusto nyo na managumpay sa mga pagsubok na dumadating, siyempre, kunin nyo yung perfect character ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang kalakasan ng ating Panginoon para hindi tayo ang gagawa na mag-isa, kasama natin ang ating Panginoon. Dito sa Luke 10:20, your names are written in heaven. No? Paano yung mga pangalan natin ay nakasulat dun sa langit? O kung tayo ay kasama na ating Panginoon. Philippians 4:3, whose names are in the book of life. No? Tayo yun. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, yung pangalan natin ay maisusulat doon sa aklat ng buhay. Sabi sa Review and Herald na isang magazine, March 8, 1887, no? So long as we remain united in Christ, no power can blot our names from the book of life, no? Hangga't daw nananatili tayong kaisa ni Kristo, walang makapangyarihang kung sino man ang makapagbubura ng pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya mamuhay tayo ng may kumpiyansa. Hindi dapat tayo mangamba. No? Dahil ang katiyakan ng ating kaligtasan ay na kay Kristo. At kung tayo ay na kay Kristo, tayo'y magiging perpekto dahil siya ang kalakasan natin. Okay? Ang sunod na puntos ay yung letter T, no? Testified before heaven by Jesus. Alam nyo, hindi tayo po lumalapit sa ating Diyos Ama ng makasarili po natin. Dahil hindi ho talaga natin kaya. No? At kapag tiningnan na tayo doon sa hukom, we will be seen as dirty. No? Makikita tayo, ay, nako, makasalanan to. No? Pero ang ating Panginoon, ang sabi niya doon sa text, I will confess His name before my Father and before His angels. No? Ipapahayag nino natin? Hindi. Ipapahayag ng ating Panginoong Jesus ang ating pangalan sa Diyos Ama at sa mga anghel. Hindi tatahimik ang ating Panginoon sa pagliligtas sa atin. Magiging patotoo,
ng ating Panginoon na siya ang nagligtas sa atin. Alam po ng langit kasi kung sino ang nakay Kristo. Maaaring iniisip po natin na makakatayo naman tayo dahil kaya po natin. Hindi naman tayo nag-argabyado ng mga tao. Hindi po yun eh. Hindi dahil sa konti lang o bilang sa kamay ang mga kasalanan ninyo. No? Makasalanan pa rin tayo. All have sinned and fall short of the glory of God. Talaga, kailangan natin ng tagapagligtas. No? Alam ng langit yan kung sino ay nakay Kristo. Ito ang karangalan na tayo po ay tatayo na kasama ng ating Panginoon. Siya ang tatanggap sa atin. Siya ang magtatanggol sa atin. Kaya dapat tumayo tayong kasama ng ating Panginoon. Sa Matthew 10:32, whosoever shall confess me before men. Kaya nga, dito pa sa mundo, no? Kilalanin natin kung sinong tagapagligtas natin. At huwag tayong huminto lang sa pagkikilala. Kailangan daw ay ipakita rin natin, ipagmalaki po natin, ipagbunyag natin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa Daniel 12:1, everyone found written in the book shall be delivered. No? Ang bawat pangalan na masusumpungang nakasulat doon sa aklat ay maliligtas. No? Napaka-importante na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Ipahayag po natin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Dahil siya rin naman, kung tayo ay haharap na doon sa hukom, ipapahayag din ng ating Panginoon ang pangalan natin doon sa langit. Huwag po tayong mahiya. No? Dito sa lupa ay nakay Kristo po tayo. No? Ipangako natin sa ating sarili at sa ating Panginoon na babanggitin natin ang pangalan ng ating Panginoon sa mga taong nasa paligid po natin. Dahil ang ating Panginoon rin naman, babanggitin din naman niya ang pangalan natin doon sa Diyos Ama at sa mga anghel. At ang pinakahuling puntos doon sa ating pong acronym na WHITE, no, ay eternal hope for the faithful. No? Walang hanggang pag-asa para sa mga tapat. Sabi doon sa Revelations 3:5 points, no, ay beyond the world, no, ay tumuturo pa, mas lampas pa doon dito sa mundong ito. Alam mo, mapuputi na damit, no? Ang ibig sabihin niyan ay walang hanggang kadalisayan. No? Yung aklat ng buhay, ibig sabihin, walang hanggang pag-aari. Nandun tayo, nakasulat tayo. Parang nandun tayo sa titulo. No? Yung pagpapatotoo sa langit. Ito po ay walang hanggang karangalan ang ibinibigay sa atin na ating Panginoon. Ang pangako po ng Diyos ay hindi pansamantala. Ito po ay magpakailanman. Sa Revelation 7:9, ito pong sabi, clothed with white robes, no? Hindi lang po ito yung parang damit, no? Kasi ngayon ay parang napakabilis na nating magpalit ng damit, no? Minsan nga relationships ay napakabilis ngayon ay iba ang girlfriend pagdating ng ilang araw, iba na naman, no? Ang damit po, nangangahulugan po ito kasi ng ugali. Hindi ito basta-basta nawawala. Okay? Kapag tayo po ay hinubad natin yung ugali natin dati at isinuot natin yung ugali ng ating Panginoon, no? Ang nangyayari ay kailangan na babago ang buhay po natin. No? Nagiging katulad tayo ng ating Panginoon. Hindi po ngayon hubadin ko yung ugali ko, no? Ay susuot ko yung ugali ng Panginoon. Mamaya-maya may nagalit sa'yo o kaya kung anong sinabi sa'yo ng kaopisina mo, ay teka, huhubadin ko muna yung ugali ng Panginoon, no? At babalik ko muna yung ugali, talaga naman, sampalan at saka kung anong mga salita ang mapapakinggan sa opisina. Hindi po ganun. Kapag tayo po ay hinubad na natin yung ugali natin, itinakwil na natin yung dati nating mga hindi magagandang gawa at sinuot natin ang ugali ng ating Panginoon, yun na, no? Wala nang hubaran. Yan, no? Ito po ay hindi parang damit na hinuhubad. Dapat ito ay talagang nandyan, magiging permanent na ugali natin. Sabi pa sa Revelation 21:27, those
only those written in the Lamb's Book of Life. No, kapag tayo daw po ay isinulat na, siyempre nananatili na tayo sa ating Panginoon. No? Hinahanda ng langit yung mga nananatiling tapat. Ito po ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya mamuhay tayo, no, na nakatingin doon sa walang hanggan. No? Tayo po ay maging tapat ngayon pa lamang. Dahil ngayon ay hinuhubog na tayo sa kaluwalhatian at doon sa bukas. No? Kaya dito sa Apokalipsis 3:5, hindi po banta. No? Ito po ay katiyakan. Nagtatagumpay tayo dahil sa pangako ng ating Panginoon na sinabi niya, tagumpay sa ating pakikibaka, mapuputing kasuotan ang ating katwiran, magiging ligtas sa pangalan, no? Yung pangalan natin sa aklat ng buhay hanggang sa yung patotoo ay makakatanggap na tayo dun sa langit. Tatandaan natin, no? Yung ating pong acronym, yung 5 puntos, WHITE, white. W, winning the victory through Christ. No, mananagumpay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Okay? Letter H, holy garments not given, not earned. Yung siguradong kasuotan po natin, yung katuwiran, ito po ay ibinigay sa atin. Hindi po natin to pinaghirapan. Oh? Hindi ito pinilit na gawin, kundi ito ay ibinigay. Letter T, testified before heaven. Ang ating Panginoon mismo ang siyang tatayo, no, na magtatanggol sa atin doon sa langit na bayan. Okay? And sunod ay letter E, white, eternal hope. Yung isa pala, identity secured in the book of life, no, testified before heaven, and E, eternal hope for the faithful. Merong walang hanggang pag-asa para doon sa mga tapat, no, nananalig sa ating Panginoon. Ang seremonya po, no, ng pagtatapos ay hindi po pagkuha ng diploma kapag kayo ay tatayo doon sa graduation. Ito po yung hayagang pagkilala na tapos na. No? Actually, hindi kayo pwedeng umattend doon sa graduation kung hindi nyo natapos yung mga requirements. Yung graduation ay ito po ay seremonya lamang na kayo ay natapos na. Pero before that, ay natapos na kayo. Ganun din. No? Pagdating natin sa langit, tatayo tayo at babanggitin ang ating pong pangalan, hindi dahil sa perpekto tayo, no? Kundi tayo ay kinuha na ng ating Panginoon. Tayo ay kasama ng ating Panginoon. Nagtagumpay tayo dahil sa pananampalataya natin, nakasuot yung katwiran sa atin dahil tinanggap natin ang ating Panginoon at nabuhay tayo, no, na malinis dahil sa ating Panginoong Diyos. Kaya tanggapin po natin siya. At siya rin naman ang magtatanggol sa atin doon sa langit na bayan pagdating ng hukom. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na kami ay inyong tinanggap at iniligtas. Hinihiling namin ang inyong patnubay sa buong maghapon ito. Samahan nawa po kami. Patuloy ang aming pong papuri sa inyong banal pangalan ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Bukas pong muli, ganitong oras, amin po kayong inaanyayan. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.